Mga buhing santos, welcome sa atong DF channel sa documentary Millennial Documentary Program. Ining higayuna karon ang atong pag-isgutan divine governance. Ang usa ka sagradong gobyerno mao na ba ang mohari ning nasod nga Pilipinas ug sa tibuok kalibutan. Ini ko sa igsoon at Dr. DF researcher over and Juris Doctor, mudapit kaninyo sa atong halawong nga mga pagpanugkan. Atong sa ika-40 ka adlaw gikan sa pagtaliwan ni kanhi Municipal Health Officer si Dr. Tito Miranda ug akong gikahinabi ang iyang pamilya o ingon man usab si Dr. si Fred Ching, no? Miranda ug ang si Sir John Mascareñas, ang professor sa Holy Name University. Ug ilahang recall ang atoang gidayag way back in 1990 to 1992 to 1995. Atong gidayag that moabot gayud ang usa ka theocratic government ning nasod nga Pilipinas ug sa tibuok kalibutan. And that theocratic government is a divine government. Now, ilang gipumalando nga matinuod yun ang atong gipadayan. And we have several books to that effect. First book, Christian Analysis of the Philippine Political Problems, its root cause and solution. Usa ka halaong nga pagpanugkad kabahin sa politikanhon nga problema sa nasod nga Pilipinas. Ang gamot hinungdan ug ang kasulbaran. Na niini putuha karon, hisgutan ta unsa gyud nga mohari ang divine government sa grado nga gobyerno ning nasod nga Pilipinas. Ato karon nga kutluon ang libro sa Sirach chapter 17, chapter 9 verse 17 ngadto na sa chapter 10 verse 5. Mao kini address to all the government officials, both elective and the appointive government officials. Kung nakasibo pa kita o mag-qualify ba kita, are we qualified for the divine government to reign in our land of the morning? So niya karon sa Sirach chapter 9, verse 17 to Sirach chapter 10, verse 5, nagaingon, ang usa ka batid nga panday, hidayig tungod sa mga butang nga iyang gihimo, ug ang kaalam sa usa ka pangulo, makita pinaagi sa iyang mga pulong. Naunsa ba ang kalambigitan sa panday o sa pangulo? Unsa ba ang kalambigitan sa balay o sa nason? Dinhi nato mapadayan nga ang panday gilarawan kana sa usa ka pangulo. Unya ang nason gilarawan kana sa usa ka balay. In other words, ang usa ka the best leader of a country, the best leader of a region, the best leader of a province, the best leader of a city, the best leader of a municipality, the best leader of a barangay, sama sa usa ka panday. Niini putuhang pangutana, mupuyo ba ang panday sa balay nga wala pamahungan? Dili gayon. Dili gayon. In other words, a condition precedent before leaving that house. Sa dili pa mo puyo o dili pa puy-an ang maong balay, kinahanglan nga pandayon o na. There should be a construction period prior to enjoying the household management. In other words, ang roles supposedly sa mga politicians, mao ang pagpanday unsaon ba
paghimo sa usa ka the best government. Apanon sabay nahitabo sa nasod nga Pilipinas? Reverse ang nahitabo. Reverse. Reverse. Gusto nga molingkod sa pwesto even without corresponding platform sa government. Ang nakita karon nga trend which is very, very fatal is political greediness of power. And the demon of political greediness of power is the very root cause ngano bagsak ang gobyerno, bagsak ang management sa nasod. The problem in the Philippines is crisis of political leadership. Ngano bang crisis of political leadership? Because of the greediness of political power. Grabe ka ako sa gamo. Mo budget og billions to trillions of pesos para lang yung pagkukot. Para lang nga ang kaaway sa politika ma-out of the government. Imagine, billions of trillions of pesos. Okay, para yun i-persecute ang presidential candidate ng posibleng yun, si Sara Duterte. Grabe. Sa gahom ni Martin Romualdez, grabe. Pero doon na may langit, wa ta magpaborog tao nini. Wa ta magpaborog nini. Doon na may langit. Lucas 18:14, ang magpataas ipaubos. Ang magpaubos ipataas. Not our will, but thy will be done. Unsay error sa nasod nga Pilipinas. Too much politics. Too much politicking is the number one problem in our country. Too much politicking. Too much politics. Karaw-karaw sa nasod ng Pilipinas. Karaw-karaw. Tarantado sa politika. Because of the demon of political greediness. Tarantado. There is political instability. And there is no clear direction of our government. Ano? Tungod sa kako, sa gahom. It violates dire sa Sirach chapter 9, verse 17. Ang usa ka batid nga panday gidaig tungod sa mga butang nga iyang gihimo ug ang kaalam sa usa ka pangulo makita sa iyang mga pulong. Samtang ang panday mao kini mugama sa balay, ang mamahimong leaders sa usa ka nasod, ang mamahimong leaders sa usa ka lalawigan, ang mamahimong leaders sa usa ka dakbayan, ang mamahimong mga leaders sa lungsod, mamahimong mga leaders sa barangay, maghimo siya og pag-edukar sa katawan. Educate the people through the wisdom of words. In other words, kining umaabot pursuant to Sirach chapter 10, verse 4. Unsay giingon sa Sirach chapter 10, verse 4. Naa kana gidaya. Ang Ginoo nag-atiman sa kagamhanan sa kalibutan. O diha niini iyang himuong pangulo ang husto nga mga tao sa hustong panahon. Ngano nga himuon sa Dios nga mga government servants, divine government servants, in the most proper time, the most proper persons. Ngano? Because of their efforts in educating the people what really is a divine government, the divine governance.
So in other words, ang atong model panday. Ug ang panday dili hakog. Ang panday na ning kamot nga mugama sa balay. Wa magapas o kinsay mupuyo sa balay, but his purpose is to construct for mahimo ang usa ka dwelling place, usa ka balay. Nining putuha mausab kana ang servants. Now, sa unsang paagi, nga makabaton kita og the best servants in the executive, legislative department, kuha ang kaalam sa maong servant. And we will know the wisdom, the executive, legislative wisdom of the future servants to serve in the divine government. Nga mo'y mulingkod sa usa ka balaan nga gobyerno. Kini siya dili hakog sa dahom. Wa ni maguna-una sa dahom. Ang iyang gihimo is cleansing the government. In cleansing the government, he is acting like a carpenter. Sama sa kapanday. O ang iyang buhaton mao nga ang mga pulong, the words of wisdom, he is a problem solver. Muhatag og solusyon sa problema. Magpanday muna. Now, ang nahitabo karon wala magpanday. Distraction. Ang opponents giguba, ang opponents guba diri, guba diri, guba diri. The worst, using the public funds para lang yun pagguba sa kaaway. The worst of the worst, never, forever, no single generation na makalingkod niya ng divine government. Erase sa inyong apelido. All your clan generation shall never, no atom shall be given a chance, a door for a divine government. Stop. Remove. Dismiss. Umiga. Lucas 18:14. Magpataas, ipaubos the end of your dynasty. The end. Tapos na. Natapos na. The door is closed. Sealed. Fiat. So naining tanan, kung atong hinumduman, unsa ba'y giingon ni ini? Ang magsultig hinanali o walay pagbantay, kahadlukan o dumtan sa tanan diha sa lungsod. Unsa baday, unsay hinanali? Magsultig hinanali. Kung karon, if your program is to destroy your enemy in order for you to become the president of the Philippines, if your role is to destroy your enemy in order for you to become a senator, in order for you to become a congressman, in order for you to become a governor, in other words, what you are specializing is distraction system. Unsay gingon sa Diyos, dumtan sa tanan diha sa lungsod. It's the people who will overthrow you. Natuman ka na. Natuman yun. Insa ko'y gadaho? Ang mga tao di ay dugay nang nanigid. Nangitang mga tao proper time. Gatuo si Martin Romualdez. Kaya lagi igagaw man ang Pangulo sa Pilipinas. Naapa siya pag-umangkon sa mga gawan Sandro Marcos, na magka-support niya sa Congress, a family Congress. A family government. Gatuo yun. Nga, makuha dyan diya ang 1998 presidential bet
presidential position. Igamitan pag-budget para mag-people's initiative. Iya ang tanan. And because of the demon of opportunism, mga brilliant congressmen, brilliant senators, misakay sa kalsada, misakay sa sakyanan, dito na sa demon of opportunism. But God controls everything. E natuman yun kining niya sa sira. The divine law is written in this book. Niya diri. Mo nga very important for us to know the divine law. Di atining maong balaan kasulatan. Og nagaingon dumtan sa tanan diha sa lungsod. And what happened? It's the people of the Republic of the Philippines who deposed former appropriations chairman of the Congress, Zaldico, and the Speaker of the House of Representatives, Martin Ferdinand Romualdez. TKO, tingako. Natuman yun kini. Nang karon, unsa bang gingon hining libro sa Sirach? Because this is the basis, the foundation on how to reach the divine government. Musugot ka sa dili, matuman yun ang theocratic government, theocratic state, a divine government. Ugon sa gingon, ang usa ka maalam nga pangulo mag-edukar sa iyang katawhan ug ang iyang kagamhanan mahimong mahusay. Imagine. Memorize Sirach chapter 10 verse 1. In other words, do not aspire for any position in the government. No, it is not your role. It is self-serving. Your role is to offer the possible solution to the problems of the country, to the problems of the province, to the problems of the city, to the problems of the municipality, to the problems of the barangay, ang imo mo pag-offer sa solution. And in offering the solution, it is your role to educate the people. O diha sa pag-edukar sa katawhan, mahimo magkamit mo oral and written. Oral and written. Pangutanan, do we have leaders in the Philippines who did of educating the people so that the principles of solving the problems of the Philippines will be used as the basis for the proper governance? Diha ba kini? Way back, bubalik na panahon ni Ninoy Aquino. Ninoy Aquino was declared as a hero of the Philippines. With due respect, usa di ay kakomunista si Ninoy Aquino. But dili lang ta magisgot sa iyang pagka-left leaning sa komunismo. Isgutan na lang ang iyang misyon as against ni Marcos. Nagkaroon, nakasibo ba si Ninoy Aquino diri sa Sirach chapter 10 verse 1? Ang mga leaders sa nasod ng Pilipinas, the former presidents of the Philippines, the former senators of the Philippines, the congressmen of the Philippines, nakatuman ba ni ining Sirach chapter 10 verse 1? Ugon sabay giingon sa Sirach chapter 10 verse 1. Ang usa ka maalam nga pangulo mag-edukar sa iyang katawhan ug ang iyang kagamhanan mahimong mahusay. There are two phrases. The first phrase, educate the people. The second phrase, hapsay, most orderly and harmonious governance. Imagine. Nagkaroon ali kita sa first phrase nga mao ang pag-edukar sa katawhan. Karon,
Unsaon man pag-edukar sa katawhan, niya ang maong pamaagi. Dunay gitawag og personal solution o duna say structural solution. Naunsa ba ang personal solution? Ang personal solution mao ang mga words hatred against sa kaaway. Hatred words. Batok sa kaaway. Personal. Ug ang purpose ni ining personal solution is replacement. Out mo, puli ko. Remove administration, I will replace. That is personal solution, mao ang replacement. That's personal solution. Pangutana. Kini karon nga personal solution. Mao ba kini ang gisunod sa mga leader sa nasod ng Pilipinas? On the other hand, ang ikaduha mao kining gitawag og structural solution. Ang structural solution mao kining gidayag sa Second Plenary Council of the Philippines. Ug unsa kining gidayag sa Second Plenary Council of the Philippines nga structural solution. Mao kini sa paragraph 82. Niya kini karon paragraph 80, 81 and 82. Dinhi karon sa Second Plenary Council of the Philippines. Mao na kini sa paragraph 82. Unsay giingon? Timan kini. Ang structural solution mao ang pag-fight against sa sinful social structures. Unsa ba ang sinful social structures? Mao kini ang sayop nga mga sistema, sayop nga mga practices nga gigamit, nga gipatuman, nga gibansay sa katawhan, which is a wrong system. In other words, in solving the problem, dili personal solusyon, replacement, dili. Kundili, it is transformation. Diha sa transformation, total na kausaban sa sistema, internal and external, up and down, sideward, forward, backward, overall, total transformation. Mao kana ang structural solution. Ug mao kini ang gipadayag sa Second Plenary Council of the Philippines, pinaagi sa Catholic Bishops' Conference of the Philippines o sa religious leaders of the Kingdom of God. Niinig karon January 20 to February 17, 1991. Ug unsa bay gi-emphasize sa church authorities in this country? Nag-emphasize sa structural solution niya. Sin externalizes itself in human interaction. Gikan sa personal sin, example sa structural sinful social system. Example, gikan na sa personal, ako, gusto ko nga mudawat ko 500 pesos o 1,000 pesos o 5,000 pesos matag eleksyon. Nang karon, sin externalizes itself in human interaction. Not human action, but interaction. Unsa may gipasabot nining human interaction. So magkig-enter ako sa akong kaparente. Mo enter ako sa akong mga silingan. Mo enter ako sa lain nga mga organizations. Makigugoy-hugoy ko
ug ako silang danihon nga magpapalita. Dili ta mubutar o dili ta tagaan og tag 5,000. Highest bidder ang atoa. So kadto sa imo sang kwanggol nga kaubang butante nga way buot amaw nga butante, mingon sa maayo tuod no. Kay kung mudaog na sila, dili naman na sila mutagat nato. So pahimudsa nato ning mga kandidato. Unya kadto nag-inom og tuba, mingon sa maayo sa to. Kaya makadugang tag-inom ni ini, hala sige, atong hut-hutan ang tanan ng mga kandidato. Mauna, nagkasabot. Sumudaghan na gani na, mukatay na hangtod sa tibok Pilipinas. That is human interaction. When patterns of human interaction become habitual, so ang patterns of human interaction sa barangay election, mao na gihimo. Sige, highest bidder, muhatag kinsay highest, mao imudaog pagkakapitan o kinsa magadi ang mga kandidato niya na mga kagawan. Pagkabot sa local election, mao mo samot og kadako. Pagabot sa national, mo samot gyud og kadako. Nahimong habit for every election. Mao nagiingon dire, when patterns of human interaction. So, sa may patterns of human interaction, maungot ba eh? Karon, become habitual. Habit na. For every election, ang mga kandidato mo tuo mo, pagkaluoy in town sa mga kandidato, pagkaluoy sa ilang mga pamilya, gatuo mo mga dato ni, nang loan, porlon raway wa duwa, loan dito, porlon ra ang wat nula. Pinakaluoy ang mga kandidato pagkaluoy. Ug mapugos kini sila pamaligya sa mga yuta, mga kabaw ug uban pa. Urot-urot nato soroy ang tanan. Sa barangay Kagawad, may baligya ug kabaw perdero tikio. Uban, gipamaligyag mga sakyanan, mga yuta, gipamaligya, kay lagi ipalit sa balutan. Grabe. Ingon ni ini kahulog, ingon ni ini katonto, kakwanggol, kaamaw ang mga botante o mga sistema sa Pilipinas. Maunay nahimo nga habitual. A social structure develops. So, the best Salamat Catholic Bishops Conference of the Philippines. So, kung maanad ng kana matag eleksyon, mao na gitawag siya social structure. O kay daotan man kana, it is sinful, mao na gitawag siya og sinful social structure. O kining sinful social structure, mao ni gitawag the structure that we have built. Kita mao'y naghimo ni ini. Karon, unsa may giingon ni ini? When the habitual patterns of human interaction are infected by sin. Imagine. So, demon mo'y nag-control, nahimo ng sanlaod. Selfishness, kako. Injustice, pride, greed, hatred. Mao man eh. So, naay kako, selfishness. Gusto ko nga ako gyud mo daog. Sumot mo na mag-hire og mga goons. Mo na dunay patay dito. Kako sa ako. Injustice. Nganong injustice man? Tanawa na sa miyaging eleksyon. Walay mga kalamidad. Nanghatag og mga ayuda. Nanghatag og tupad, og uban pa ng padpad diha og uban pa. Ayuda, etc. Pero niya na hinuoy mga lunok dito, bagyo dito, BBM earthquake, bagyo, Bugo City, Mindanao, tanan og uban pa, doon na ba'y ayuda, mga migawas? No. Doon na ba'y mga ayuda?
hain raman mo. Wala. And that is injustice. During election, all forms of vote buying are legalized and institutionalized to mislead and deceive the people using public funds. Pero miabot na hinuon ang proper time nga tabangunon kining mga biktima sa mga linog, hain ra ang inyong ayuda. Nothing. Ultimo bugas 20 pesos, wa ihatag ang bugas gipabayran 20 pesos. Disorder. That is injustice. Then, pride, greed kakog, hatred. Maunin lang hitabo sa nasod na Pilipinas. Ug unsa ba ang ruling of the church? Then we have sinful social structures. In other words, the demon of selfishness, the demon of injustice, the demon of pride, the demon of greediness, the demon of hatred, kining lima ka mga top demons mauni ang nagkontrol sa nasod nga Pilipinas o sila mao ang mga pillars na ining gitawag sinful social structures. Mao ni nagbabag. And that's the very reason why the leaders elected into government service cannot see the reality, cannot see the real treasures of the Philippines, cannot see how to improve this nation. We are misguided. Pagkaluoy sa Pilipinas. Pagkaluoy. Kung ato lang yun na matugkan, unsa di ay ang rule of government, magtugo ang imong dughan na makaingon ka. Lord, this is not the government that the people wants. No. Because a government is a problem solver. A government that creates a problem is not a government. A government is a problem solver. Ang gobyerno musulbad sa problema sa katawhan. Apan kung ang gobyerno may muhimo problema sa katawhan, it is not a government. And therefore, in 1 Corinthians chapter 6, verse 2 to 3, the decision is public judgment. Judgment of the people. Mao na kini ang gahom sa katawhan. The third mode of exercising the sovereign power of the people. The people has to move out and in honor get ready para sa Christ the King Day, November 23. We shall call sa tanan nga mga parokya, all the church authorities, generation, silent generation, 1925 to 1945. Mao kini ang Generation V kon silent generation, 1925 to 1945. Generation W, 1946 to 1964, Generation W. Generation X, 1965 to 1982. Generation Y, the millennials, 1983 to 1996. Generation Z, 1997 to 2012, and Generation Alpha, 2013 to 2025. Kini karon nga unong ka mga hugpong sa mga generations. We will all unite
in honor of Christ the King. Mao na kini ang third mode of exercising our sovereign power for a divine government to reign in the country. Pag-ung gobyerno. It is educating the people na mao kini ang gobyerno sa Dios. We have to correct the error because the owner of the government is God. Ang Diyos mo'y tag-iya sa gobyerno. And so, nining tanan, mao ka na ang pag-put to an end the sinful structure. O niya ang giingon sa Second Plenary Council, these sinful social structures can harden into institutions. Imagine. So, nahimo ng mga institution, mao na nga ang ayuda, gi-institutionalize, ang balaod, gi-insert sa General Appropriations Act. Imagine. Kadtong PDA, Prioritized Development Assistance Fund, nga gideclare sa Supreme Court nga unconstitutional, illegal. So supposedly, dili trabaho sa mga senador, dili trabaho sa mga kongresista paghimo og mga projects. So that it was disallowed, unconstitutional. Dili na pwede. Executive ra ang mga projects. Pero unsay na itabo? It was institutionalized. Labaw pa sa PIDA. Matag senador o tag 1 billion pesos ang ginsert. Asa ka? Asa ka? Mga kongresista, tuwa dito. In other words, gugba na gugba. Mao ni ang giingon nga sinful structure. And you sitting in the government, Malakias chapter 4, verse 1 to 3, walay maibilin kaninyo. Goodbye. Farewell. Farewell. Nining putuhan karon the leaders of the government o ng mga batan. Ang Generation G na grabe kaiso. Usa lang una ang gipakita si Congressman Meow Meow Kiko Barsaga versus tanan ng mga kongresista, 250, 260s na sila ka mga kongresista, Meow Meow ra. 25 anyos ba? 25 from? Grabe. Siya lang. O diya, in fighting the Kumilig, Attorney Harold Respicio, Batanon, daghan pang mugawas ng mga Batanon. Wapa, usa pa na, luha pa na sila. Mutoy hakaw ra ang dili ka